Isang sabi lang ng babae na sobrang apurado na sa bahay. Pero binugbog siya ng bayaw 6 na sampal sunod-sunod. At ang asawa, imbes na pigilan, lalo pang nanood lang habang binubugbog siya. Sa sandaling yon, ang babae, tuluyang naintindihan na. Ang 3 taon niyang sakripisyo, biro lang pala. 3 taon na ang nakalipas, dinala ng bayaw ang nobya niya at nakitira sa bahay. Akala nila saglit lang pero umabot ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, libre ang kain-inom ng bayaw araw-araw. At doon pa nag-asawa't nagkaanak sa loob ng bahay. Samantalang ang babae, naging libreng katulong ng buong pamilya. Siya ang nag-aasikaso sa pagkain, labada, lahat ng gawaing bahay. Pati, bantay sarado sa mga barkada ng bayaw na kung sino-sino ang inuuwi. Tuwing nagkakainitan sila, lagi siyang pinapakisuyuan ng asawa, tiisin mo na. Para sa anak at sa pamilyang to, tiniis niya. Ng 3 taon hanggang noong Mid-Autumn Festival, nagluto siya ng isang malaking handaan. Ang bayaw, isang subo pa lang, nagreklamo na, sobrang alat. Nautal sa sama ng loob. Pabigat ang dibdib niyang nasabi, sobrang apurado na sa bahay. Pero di niya inakala pagkarinig ng bayaw. Wala nang sabi-sabi 6 na sampal agad ang inabot niya. Sabi pa nito, bahay ito ng kuya ko, anong karapatan mong dumada? Habang nakatitig siya sa asawang walang kibong nakamasid, napatawa siya ng malamig. Parang nakalimutan na nila na ang bahay na to pag-aari niya bago pa sila ikasal. Pagkatapos, tahimik niyang dinala ang anak at pumasok sa kwarto. Habol ang asawa at nag-utos sa pinto, lumabas ka at humingi ng tawad sa lahat. Kahit mali ang pananampal ng kapatid ko, pero ikaw, di mo dapat sinabi yung mga salitang yon. Sinira mo ang gana ng buong pamilya. Habang naririnig niya ang sumbat ng asawa sa labas, tuluyan nang nawala ang huling pag-asa niya. Kinuha niya ang phone at nag-message sa agent magbebenta siya ng bahay, agad-agad. Hindi nagtagal, tumawag ang agent. Maganda ang lokasyon ng bahay at malinis ang titulo. Sa market, hindi bababa sa 9 milyon ang halaga. Iisa lang ang kondisyon ng babae sa bibili cash at mabilis ang proseso. Kinabukasan, pupunta siya sa opisina ng agent. Pagkakita ng biyenan, inutusan pa siya, magluto ka muna. Pero nagsinungaling lang siya. May lakad ako at umalis ng di na lumingon. Sa kabila, matagal nang naghihintay ang buyer. Para lang mapabilis ang paglipat ng titulo, ibinaba niya ang presyo ng 1 milyon. Pagkakita ng buyer na ganun siya kabilis kausap, agad siyang nagpadala ng 500,000 na down payment. Mabilis silang pumirma ng kontrata ng bentahan. At napagkasunduan, bukas agad ang transfer ng titulo. Umuwi ang babae para mag-empek. Pagkakita ng bayaw, bigla siyang, Sinita, bakit ang late mong umuwi? Kung magutom ang anak ko, wag mo akong sisihin pag di ako naging mabait. Hindi na nagtago ang babae. Sisibat na ko ngayon. Uwi ako sa magulang ko. Nanggigil ang bayaw, akala niya bastos ang babae, kaya itataas na sana ang kamay para manakit ulit. Pero biglang humarang ang biyenan. At nanlait pa, sige, umalis ka, tingnan natin kung may papatol pa sa'yo. Isang babaeng hiwalay sino pa nang gugustuhing pakasalan ka. Dumating ang asawa, pagharap pa lang. Sinigawan na siya, hanggang kailan ka magwawala. Kung aalis ka ngayon, huwag ka nang babalik habang buhay. Pero walang pag-aalinlangan, tumango ang babae. Nagtinginan ang biyenan at bayaw, akala nila nagbibida-bida lang siya. Paarte lang yan. Di magtatagal, babalik din yan ng kusa. Dinala ng babae ang anak at umuwi sa magulang niya. Pagkakita ng mga magulang, wala silang tinanong kahit isa. Sa halip, handa na ang hapunan para sa kanya. Doon niya lang naintindihan. Matagal lang inihanda ng mga magulang niya ang exit niya. Ano man ang mangyari, dalawa silang matibay niyang sandalan. Kinabukasan, mabilis niyang inayos ang paglipat ng titulo. Takot ang buyer na magbago ang isip niya. Kaya agad niyang ipinadala ang natitirang bayad diretso sa account niya. Pagkatapos, nag-message siya sa asawa, magdi-divorce tayo. Tapos blinok at dinalit niya ito. Mula sa sandaling yon, wala na silang kahit anong relasyon. Samantala, ang asawa, pagkabasa ng mensahe, doon lang kinabahan ng todo. Paulit-ulit siyang tumawag. Pero hindi makontak ang babae, kaya lumabas siya para maghanap. Pagkaalis ng asawa, agad inisip ng bayaw ang master bedroom. Wala na raw ang babae, kaya mag-asawa silang nagpasya. Aagawin nila ang master bedroom. Ngayong araw, ipapakita natin kung sino ang tunay na may-ari ng bahay. Habang abala silang nangangarap, biglang may malakas na katok sa pinto sa labas. Nandito ko para kunin ang bahay. Kukunin ang bahay. Kukunin anong bahay? Mali yata kayo ng pinuntahan. Hindi kami nagkakamali. Ang bahay na to, pribadong pag-aari ko na ngayon. Ito ang titulo. Paanong posible? Kay manugang kong si Suwan to. Paanong naging sayo nga, lumayas kayo? Hindi kayo welcome dito, bahay namin to. Kayo ang dapat lumayas. Sino ka ba, putangina, bahay to ng kuya ko. Umalis ka dito. Hoy, bata, ayusin mo bunganga mo. Si Suwan, dating may-ari.
Naibenta na ang bahay na to sa akin. Ako ang may-ari ngayon. Kung di kayo aalis, huwag niyong sisihin pag naging marahas ako. Binili ko to. Ha, ibinenta niya talaga sa'yo. Hoy, bitawan mo ko, tatawagin ko si Kuya Zhang. Hoy, bitaw. Wala akong pake sa alitan niyo kay Suwan. Bahay ko na to ngayon. Bibigyan ko kayo ng 1 oras para mag-impake. Lumayas kayo agad. Kapag lumampas ang 1 oras at nandito pa rin kayo, tatawag ako ng pulis. Ipapablotter ko kayo sa trespassing. Hayaan yung pulis ang magpalabas sa inyo ay wala nang hustisya sa mundo. Gago yan, gusto talaga tayong itapon sa lansangan. Hon, anong gagawin natin pag pinalayas tayo? Saan tayo titira? Di naman pwedeng sa kalsada tayo. Sino tinatakot mo? Di ako takot, anong magagawa mo? Hello, police, magre-report ako. Subdivision, Building 3, 602. May mga taong iligal na sumasakop sa pribado kong bahay. At ayaw umalis. Hindi ako si Ina. Son, wala akong relasyon sa inyo. Kaya wag kayong umasang pagbibigyan ko kayo, hay. Hayop na yan si Son Juan, malas talaga. Ang sama ng puso niya, ma. Ano na ngayon, ano nang gagawin natin? Nasaan na kuya mo, anak, mag-isip ka. Kagagawan to ng kuya ko. Dapat solusyonan niya to. Sa susunod na phase, ang focus ng trabaho natin ay susunod na phase. Nasa meeting ako ngayon. Patunayan ko. Sir, parang may nangyari sa bahay niyo. Ma, ano yon? Ay, anak ko, sa wakas sumagot ka rin. Umuwi ka na, bilis. May malaking gulo dito sa bahay. Yung baliw na iyon. Ibinenta niya ang bahay. Ma, pagbebenta ng bahay, imposible yan. Imposible paano? Nandito na nga yung bagong may-ari. May hawak pang titulo, hinahanap tayo. Ma, wag kang magpanik. Paano ako di magpapanik? Pinapalayas na tayo, saan tayo pupunta? Ma, paano mabubuhay? Mas mabuti pang mamatay na lang. Uuwi ako agad. Paumanhin, ang tinatawagan nyo ay hindi maabot sa ngayon. Suwan, paano mo nagawang maging ganyan kabagsik? Ma, kumusta? Ma. Anong sabi ni kuya? Babalik agad siya, di ba? Kuya, siguradong may paraan ka. Kuya rin kasi. Pati sariling asawa di mapigil. Nakakahiya, pag natapos to. Tingnan nyo, dudurugin ko si Suwan, yung babaeng iyon. Grabe, isang pamilya talagang walang hiya. Ano nang sabi mo? Sabi ko, tama lang na ibinenta ni Emil. Ang bahay, kayong mag-anak, mga linta. Tinitirhan niyo na nga bahay ng iba, wala pang utang na loob. At ngayon, ang kapal pa rin ang mukha niyo. Putangina, nakakadiri, pamilya namin to, wag kang makialam. Wala kang karapatan. Kahit kanya yan, asawa siya ng kuya ko. Kaya bahay yan ng kuya ko. At pag sa kuya ko, sakin yan, wala siyang karapatang ibenta. Wala siyang karapatang ibenta. Ang bahay na to, pag-aari ng pamilya Zhu, yang titulo mo. Totoo ba yan? May bisa ba? Hindi kayo ang magdedesisyon ang batas. Sino tumawag ng pulis? Sino nag-report? Sir, pulis. Bahay namin to. Pero pinapalayas niya kami. Tulungan niyo kami, sir. Uy, si Yao Zhou, bakit ang aga mong umuwi ngayon? Palit. Zhang. Enlaf. Kukunin ko na yung bahay ngayon. Gusto mong sumama?
Manood ng gulo, sige. Zooey, kapag wala na ang bahay ko. Ang pamilya Zoo. Magiging mga asong palaboy. Di mo pa alam. Ngayon, pinalayas ang pamilya Zoo. Ano nang nangyari kasi sobra na silang nanlalait. Sabi nila kagabi, sinampal pa si Shuhuan. At gusto pang angkinin ang bahay niya. Suwan, diretso niyang ibinenta ang bahay. Pati pulis dumating na, kung ako tatanungin. Dapat matagal ng ganoon. Isang buong pamilya, araw-araw puro sigawan. Yung pamilya ng bayaw. Nang aagaw ng bahay ayaw umalis, tapos araw-araw inuutos-utusan pa si Suwan. Nga, kung ako si Suwan, matagal na akong sumabog. Deserve nila yan. Sir, pulis, heto anak ko. Bakit ka umuwi? Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila. Mag-asawang ari-arian to ninyo ni Suwan. Wala siyang karapatang ibenta ang bahay natin. Ma, huwag kang mag-alala. Ikaw si Zoe, di ba? Ako ang bagong may-ari. Kayo ngayon, ilegal na sumasakop. Sa pribado kong pag-aari. Mag-impake na kayo at umalis agad. Buisit, sinungaling ka. Bahay to ng asawa ko, imposible yan, din. Zeo, kumalma ka. Pag-usapan natin ng maayos. Di yan gagawin ng asawa ko. Baka niloloko ka niya. Na-check na namin. Ang bahay na to ay premarital property ni Emeth. Suwan, at sa titulo. Pangalan lang ni Emeth. Suwan ang nakalagay, kaya siya ang may buong karapatang magpasya. Pero walang pero. Dahil personal property niya yan. Hindi niya kailangan ang pahintulot mo. At kahapon pa natapos ang transfer ng titulo. Ako na ang legal na may-ari ng bahay na to. Ikaw at pamilya mo dapat umalis agad. Na-verify na namin to. Totoo ang sinabi ni Emmy. Zhang, may karapatan siyang paalisin kayo ngayon din. Hindi niya yan gagawin. Nagsalita lang naman siya. Bakit siya ganito kawalang awa? Ibinenta ang bahay. Saan ako titira? Ang selfish niya. Sagutan lang daw kagabi. Noong nakita ko si Emeth. Sue, namamaga ang mukha niya. Domestic violence yan. 6 na sampal. Kung magsasampa siya, kriminal ang kahihinatnan niyo. At ikaw, bilang asawa niya. Imbes na ipagtanggol siya, ano nang sinabi mo? Konting sagutan lang. Nasasabi mo yan, lalaki ka pa ba? Kung may reklamo siya sa akin, pwede niya akong kausapin. Pero bakit niya ibinenta ang bahay? At kayo? Tinuring niyo ba ako bilang asawa niya? Ikaw, hindi ka karapat dapat maging asawa niya. Ikaw ang pinuno ng mga linta. Na sumisipsip sa dugo niya. Ngayon, dumating na ang karma niyo. Mga basurang pinalaya sa bahay. Tumahimik ka. Sabi niya, kalahati raw nito sa akin, sabi niya yon. Paumanhin, ang tinatawagan niyo ay hindi maabot sa ngayon. Ako to. Anong sigaw-sigaw, mag-impake na kayo at lumayas. Joe, binigyan na kayo ng palugit. Pakiayos na ang pag-alis. Kung marami ang gamit nyo, pwede munang iwan sa opisina ng admin. Kuya. Totoo, pinalayas na tayo. Saan tayo pupunta, mag-isip ka nga. Ay, pinalayas na talaga sila. Ayos, may palabas na. Araw-araw ang ingay nila, ngayon tahimik na tong building. Wala na sila, ang sarap sa feeling. Isang buong pamilya. Puro gulo tapos kapit tuko sa bahay ng iba. Ako na nagsasabi, dati pa. Di ko na sila matiis. Buti nga. Mga asong palaboy na kayo, tumahimik kayo. Ay, grabe. Ha ha ha. Ano bang kasalanan ko sa buhay? Tulong, yung pinakamaganda kong manugang. Itinulak ako sa bangin, wala na akong mukhang ihaharap. Ayoko na. Ayoko na mabuhay. Ang sarap ng chismis na to. Matagal ko nang sinasabi sa'yo. Di pang matagalan ang nakikitira sa bahay ng iba. Ayaw mong makinig. Ngayon, heto pinalayas kayong parang aso.
Wala nang natira sa dangal, ikaw pa, magsalita ka. Ma, mali ba ko, ma? Ayoko nang umuwi. Umiiyak ka na naman, nakakairita, kuya, magsalita ka naman. Sabihin mo nga, ano na gagawin natin ngayon? Papatulugin mo ba kami ni Ma sa kalsada? Bakit niya to ginawa sakin? Bakit nakatunganga ka lang dyan? Sa bahay mo tayo pinalayas. Ikaw ang may kasalanan nito, Zoe. Noon, ikaw pa ang laging nagsasabing. Tiisin mo na, lilipas din. Ngayon, paano ko to titiisin? Ay! Paano ako nagkaanak? Nang kagaya mong walang silbi. Pati asawa mo, di mo makontrol. Hinayaan mong ibenta ang bahay natin, anong gagawin natin ngayon? Isang malaking pamilya tayo, saan tayo pupunta? Mag-isip ka naman, bilis. Mag-isip, pera nga nyo. Naubos na nyo sa luho ngayon, renta, di pa kaya. Kahit bahay paupahan, di nyo makuha. Walang silbi. Puro walang silbi. Ma, sobra ka na, ang sama ng salita mo. Wala kang silbi dahil sa'yo to. Dahil binugbog mo siya, kaya umabot sa ganito. Wala na tayong bahay, kasalanan ko ba? Kasalanan to, dahil di mo nga mapigil ang asawa mo. Ako pa sinisisi mo, ikaw ang may kasalanan. Noon, nabaliw ba ko, bakit ko siya pinatulan? Anak, tingnan mo, si Suwan, yung maliit na malandi. Suwan! Bumalik ka dito, Suwan. Hoy, tumigil ka, tumigil ka. Suwan! Tama na. Kuya, di na siya babalik. Gabi na. Mag-isip tayo. Saan tayo matutulog mamaya? Nga, anak. Babae lang yan. Ang galing mo nga. Luluhod din yan at babalik para magmakaawa. Nilalamig na tayo dito lahat. Humanap ka muna ng matitirhan. Enye. Siya mismo, singilin ko yan. Nagbakasyon ako ng kalahating araw. Pakiramdam ko, ang gaan at ang laya ko. At si Zoe. Wala ang bahay ko, wala rin siyang kwenta. Ni hindi nga niya kayang maghanap ng masisilungan para sa pamilya niya. Suwan, bakit mo ako at pamilya ko blinok lahat? Gumawa pa ako ng bagong number para matawagan ka. Sobra ka na, nasaan ka ba ngayon? At bakit ko sasabihin, anong paki mo? Bakit mo to ginawa? Ibinenta mo ang bahay saan kami titira. Bahay ko iyon. Gusto kong ibenta, ibebenta ko. Bakit, kailangan ko pang magpaalam sa'yo, ganito ka ba talaga kabagsik? Mag-asawa tayo, di ba? Nanay ko at kapatid ko, pamilya mo rin yon, Zoe. Una, premarital property ko ang bahay. May karapatan akong ibenta kung kailan ko gusto. Pangalawa, hindi na tayo mag-asawa sa lalong madaling panahon. Papalapitin ka ng abogado ko bukas. Pag-uusapan niyo ang divorce at custody ng bata. Talaga bang ganyan kakalamig, pangatlo? At pinaka-importante, hindi sila pamilya ko. Noon ang sinampal ako ng kapatid mo at pinili mong manahimik. Simula noon, kayong lahat. Para sakin, mga estranghero. Wala akong obligasyong buhayin ang mga estranghero. Suwan, tapos na yon, ba't ang tindi ng sama ng loob mo? Dati, hindi ka naman ganyan. Dati, tiniis ko sila. Kaya lalo lang lumala ang kapatid mo at nanay mo. At ikaw, akala mo dapat tiisin ko lang lagi. Ngayon, ayoko na. Tama na, kung yan lang ang sasabihin mo, ibababa ko na. Bukas, tatawag ang abogado ko. Good night. Mali ako. Mali talaga ako. Bumalik ka na, magsisimula ulit tayo. Papapunta ko si Zukay para mag-sorry sa'yo. Magpapaluhod pa ako sa kanya para humingi ng tawad. Basta bumalik ka, kahit ano, gagawin ko. Huli na. Hindi ako santo at hindi kita patatawarin. Hindi ko bibigyan kayo ng chance na saktan ako ulit. Mula ngayon ang buhay ko. Para na lang sa sarili ko at sa anak ko. Kuya, kamusta? Nagbago ba isip ng babaeng yon? Ang kapal ng mukha. Sino ba yung babaeng yan? Ma,
Ma, mali ba talaga tayo? Anong mali-mali? Pag nag-asawa ng manok, manok din. Pag nag-asawa ng aso, aso rin. Si Suwan, siya. Ma, tama na muna yan. Mas importante, humanap muna tayo ng matutuluyan. Nga, kuya. Saan ba tayo matutulog ngayong gabi? Ikaw ang pinakamay kaya sa tin. Di mo naman hahayaan si Mana sa kalsada matulog, di ba? Ako. Bumalik na si Wanwan. Tulog na ang bata. Pagod ka buong araw. Magpahinga ka na ng maaga. Ikaw. Magpahinga ka na, ha? Ako na sa bata. Pa. Ma, salamat. Silly ka. Pamilya tayo, bakit magpapasalamat? Ito ang tunay kong tahanan. Sa bahay ng zoo, parang libre lang akong katulong. Araw-araw, mas maaga pa sa manok kumising. Mas late pa sa aso matulog. Pagkatapos sa bata, sa matanda naman. Pagkatapos sa asawa, sa bayaw naman. Ang nakuha ko hindi pa sa salamat, kundi yung dapat lang na pag-uutos. At 6 na sampal. Ang mukhang to, araw-araw akong pinaaalalahanan. Gaano kabarato ang pangako ng lalaki? Gaano kadaling mabasag ang relasyon ng in-laws? May mga magulang akong laging kakampi ko. At ang anak kong babae. Kuya, dito nyo alam na nakatira kami. Ay naku, kuya. Tirahan ba to ng tao? Gusto mo bang mabaho si Ma dito? Nga, kuya. Paano mo kami pinatitira sa ganitong lugar? Wala man lang maayos na gamit paano titira. Buti nga may matutuluyan pa. Kung wala, sa kalsada tayo matutulog. Kuya, ikaw. Kuya, ako ang nanay mo. Papatulugin mo ko sa kalsada. Di ka ba natatakot mapahiya? Ma, ano nang gusto niyong gawin ko? Yung higit 10,000 kong sweldo, binibigay ko sa inyo. Saan na yung pera? Sabihin mo sa akin na saan na. Kuya. Ang mahal na ng bilihin ngayon. Yung pera mo, kulang na kulang. Tawagan mo na siya. Tawagan ko. Binenta niya yung bahay, 8 milyon mahigit. Sabihin mo, ibigay at bibili tayo ng bago. Nga. Ganyang kalaking pera, di pwedeng kanya lang. Sige na, tama na. Pati ako, binlock niya. Eh di puntahan nyo. Di ba umuwi sa magulang niya? Puntahan sa bahay nila at manggulo. Di ako naniniwalang kaya niyang tumigas ang ulo. Puntahan sa kanila. Ipakuha mo lahat ng pera. Bumili tayo ng bahay. Asawa ng pamilya Zhu yan. Pera niya, pera ng pamilya Zhu. Tama na kayo. Hanggang ngayon iniisip niyo pa paano ako apihin. Wala man lang pagninilay. Wala naman kaming ginawang mali. Ano nang iisipin namin? Ma, pagod na ko. Pakiusap, tumigil na kayo. Isang kama lang. Paano tayo matutulog dito? Paano pa? Isang kama lang yan. Si Ma sa kama, kami sa sahig. Sa bahay ng kuya mo, ang gulo. May maliit na kama, may sofa pa. Tapos papatulugin mo anak ko sa sahig. Kuya, bumangon ka. Asawa mo di mo mapigil, gusto mo pa sa kama. Bangon. Dali, bumangon. Aray. Akala ko dati. Pag may pamilya sa tabi mo, yun na ang pinakamasaya. Para protektahan yung saya na yon. Paulit-ulit kong pinagtiisan si Suwan. Pero ngayon ko lang nakita na ang pinoprotektahan ko, mga lintalang pala mga parasitong sumisipsip. At yung tanging totoong nagmalasakit sakin, yung babaeng nagbigay sakin ng tahanan, itinulak ko palayo, gamit ang sarili kong kamay. Alam kong mali ako. Mali. Alam kong mali ako. Hello, Attorney Wang. Ako po si Suwan. Hello, Ina. Sue. Umupo po kayo. Una, pakikwento ng maikli kung ano ng sitwasyon ngayon. Ano ang nangyari? Naiintindihan ko na ang kaso, Sue, at masasabi kong tama ang ginawa ninyo.
Kapag may pananakit, at lalaking di marunong magpahalaga sa'yo, ang tamang gawin ay putulin agad ang lugi. At protektahan ang ari-arian at kaligtasan ninyo. Attorney Wang, kayo ang pinakamagaling na divorce lawyer sa buong syudad. Kayo na po ang bahala sa lahat. CJ. Una, tungkol sa bahay. Premarital property yan sa inyo bago pa kasal. Kaya ang 8 milyon mula sa bentahan sa inyo lahat. Si Zoe, kahit 5 duling, wala siyang makukuha. Pangalawa, tungkol sa custody ng bata. May matatag kayong tirahan ngayon. Kahit nasa bahay ng magulang ninyo. At kaya ninyong bumili ng bagong bahay anumang oras. Malakas ang pondo ninyo. Kaya ninyong bigyan ang bata ng pinakamagandang tirahan. At edukasyon. Pinakamahalaga. Si Zoe, hinayaan at kinonsinti pa ang pananakit sa inyo. Kaya sa korte, napakahirap para sa kanya na makuha ang custody. Halos impossible. Kaya, Yineth, Sue, 100% ang sansa ninyong manalo. Attorney Wang, iisa lang ang hiling ko iproseso agad ang diborsyo. Ayoko nang may kahit anong ugnayan sa pamilyang yon. Walang problema. Magsusumite ako agad sa korte ng divorce case. At mag-apply tayo ng asset preservation. Ipa-freeze ang lahat ng bank accounts at ari-arian ni Zoe. Para di niya mailipat ang conjugal property. Tama na. Asawa. Sa wakas, nahanap din kita. Bitawan mo ko. Wala na tayong pag-uusapan. Ako. May sasabihin ako, asawa, mali ako. Talagang alam kong mali ako. Di ko na kukonsintihin kapatid ko. At di na ako mananahimik habang sinasaktan ka. Umalis ka, wala akong kwenta. Suwan, bigyan mo ko ng isang pagkakataon, please. Alam kong ayaw mo na sila mama sa bahay. Ipapaupa ko sila sa labas. Hindi pa uwiin ko sila sa probinsya. Para di na nila gambalain buhay natin. Hindi na pwede, Zoe. Nag-file na ako ng divorce via abogado. Di na kita bibigyan ng pagkakataong saktan ako ulit. Wala nang chance. Suwan, please isa pa. Ayoko ng diborsyo. Gaya ng dati. Hayaan mo kong bumawi. Zoe, kung sapat ang sorry, para saan pa ang pulis? Kung pagluhod lang ang kapalit ng kapatawaran. Di parang wala lang yung 6 na sampal ko. Isang sorry lang tapos patawad na. Hindi. Hindi ko kayang mawala tong tahanan. Hindi ko kaya. Isipin mo siksingsin. Kung gusto mo talagang para sa bata, magdiborsyo tayo agad. Bilang babae, kailangan kong maging ehemplo sa anak ko. Di ko hahayaang isipin niyang normal lang magtiis ang babae. At umurong ng walang katapusan. Asawa. Hindi kita kayang mawala. Bitawan mo ko. Asawa. Di ako mabubuhay nang wala ka. Di ko kaya. Hayop ka. Bitawan mo anak ko. Bitawan mo anak ko. Kung di mo kayang protektahan ang anak ko, lumayo ka na sa kanya mula ngayon pa. Huwag mo kong tawaging pa. Di ko yan kaya. At di ka na pwedeng maging manugang ko. Pa. Pakinggan niyo muna paliwanag ko. Tama na. Lahat ng ginawa niyo ikaw at pamilya ni Lina. Sa anak ko. Alam mo lahat yan. At naghire na siya ng abogado. Sila ang kakausap sa'yo tungkol sa diborsyo. Kaya huwag ka nang babalik para manggulo. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. 3 taong gulang pa siksingsin. Wala siyang tatay. Pakiusap, maawa kayo. Patawarin niyo ako, 1 beses lang. Huwag mong gamitin ang pamangkin ko pang guilty trip. Di kami nadadala sa ganyan. Ngayon, umalis ka na, para may matira ka pang kaunting dignidad. Kuya, anak, uwi na tayo. Ipapaluto ko kay mama ang paborito mong tinolang manok. Asawa. Asawa. Alam ko nang mali ako. Bakit di niyo ko mapatawad kahit 1 beses? Bigyan niyo ko ng chance. Asawa. Asawa. Yosipa, ang baho na ng buong bahay. Gusto mo ba kaming malason sa usok? Babaeng mabaho, ang kapal mo ha. Sige, suntukin mo, lakasan mo pa. Pinatakbo na nga natin si Suwan. Papatakbuhin mo pa ako. Sige na, hampasin mo.
Tama na, sumasakit na ko sa inyo. Patahimikin niyo ko kahit saglit pwede. Amoy yosi, amoy instant noodles, amoy paa. Paano tatahimik? Ganyan ka makipag-usap ang kapal mo ha. Kuya, balik ka na. Ha? Kuya. Nakita mo ba yung babaeng yon? Pumayag ba siyang ibalik ang pera? Alam ko na wala kang kwenta. Sabi ko na nga eh. Lalaki ka ba talaga? Sarili mong pera di mo maibalik. Ano nang gagawin natin ngayon? Di naman tayo pwedeng dito na lang habang buhay. Nga, kuya, mataas naman sweldo mo, di ba? Magrenta ka ng mas malaki. Dali, humanap ka ng maayos na bahay. Yung anak ko, nagkakasakit na dito. Hindi to tirahan ng tao. Nga, kuya, humanap ka na ng lilipatan. Tapos saka natin singilin yung bruha. Kailangang magbayad siya. Hindi pwedeng makalusot yan. Kuya, bilisan mo na, hanap na ng bahay. Ayoko nang tumira dito kahit isang araw. Ma, yung sweldo ko dati, bukod sa pang-araw-araw ko. Binibigay ko sa inyo at kay Xiao Kai. Saan ako kukuha ng pera? Pangrenta. Kayo ang magbayad. Ako magbabayad. Wala akong pera. Ako rin, wala. Yung perang binigay mo dati, kulang pa nga sa gastos namin. Wala talaga akong pera. Kuya, tubig, kuryente, gas, si Suwan ang nagbabayad noon. Halos wala kang gastos. Paanong wala kang pera? Baka ayaw mo lang kaming ipagrenta. Nga, renta ka na. Tapos wala kang pang-upa man lang. Teka, di ba may tagong pera ka? Anong tagong pera? Noong isang buwan, binigyan mo pa ko ng 1,000. Pera yon sa supplementary card ni Suwan. Nasa'yo pa ba yung supplementary card? Sakto, pwede nating pangrenta. Pero yung laman nun, hanggang maliit na 2 bedroom lang ang kaya. E di magtiis muna. Pag naayos ko na kami ni Suwan, saka na. Maliit na 2 bedroom. Kasya ba ko dyan, linawin ko. Hindi na ako sa sala matutulog. Kuya, matanda na ko, mababaw tulog ko. Kailangan ko ng sariling kwarto. Kayo, paano nyo nagagawa to? Ako nagrenta tapos wala akong matutulugan. Sobra na kayo. Nag-uusap lang naman tayo. Para sakin, magrenta na lang tayo ng 3 bedroom. Para komportable lahat. 3 bedroom ang pinakasakto. Para wala nang agawan ng kwarto. Yung supplementary card, maliit na 2 bedroom lang ang kaya. Kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Kung hindi, umuwi na lang kayo sa probinsya. Hindi pwede. Ang hirap-hirap kong makarating sa malaking syudad. Hindi ako uwi. Nga, uwi tayong talunan. Pagtatawanan tayo ng mga taga-baryo. Paano pa tayo haharap? Ayokong umuwi. Kung pauwiin mo kami, dito na lang ako mamamatay, kuya. Noon pa, sinabi na natin sa iba. Napupunta tayo rito para maginhawa ang buhay. Nakakahiya. Kuya, ikaw ang panganay. Di mo kami pwedeng pabayaan. Nangako ka sa harap ni Papa noon na aalagaan mo kami. Tama na. Mag-iisip ako ng paraan. Mama, gutom na ko. Ako rin, gutom na. Ako rin. Di ba may pera pa sa supplementary card? Isama mo si Xingxin, bili kayo ng pagkain. Tapos bilhan mo rin kami ng tanghalian, ha? Sapat na yan, ang dami na. Hindi, bibili pa ko, bibili pa. Gusto ko pa ng chips. ₱370 po lahat. Ice white. Sir, naka-freeze na po tong card. Naka-freeze na. Na-freeze. Tama rin. Kasi sa deputy card ni Sir talaga yan. I scan. Sir, kulang ang balance nyo.
Salamat. Kung wala si Suwan, isa lang akong kawawang walang-wala. Mas malala pa sa pulubi ang buhay ko. Suwan, binawi mo iyong bahay. Binawi mo iyong nakaraan. Lahat ng ginhawa at karanasang ibinigay mo sakin. Gaya ng gusto mo. Tuluyan mo na akong ibinalik sa dati. Mama, Papa, binilhan ako ni Dulcinang ang daming masarap. Anak, nasaan ang pagkain? Merienda lang to. Ito na lang kakainin ni Mama. Nga, Kuya. Paano yan magiging ulam? Elmath. Su, ang ganda ng aura nyo ah. Siyempre. May papa at mama na nag-aalaga. May anak na kasama. Walang away. Walang sisihan. At walang katapusang gawaing bahay. Gumaan ang loob ko. Kaya mas gumanda rin ang itsura. May punto. Ito. Listahan ko sa korte ng mga kasalanan ni Zoe. Kasama na. Hinayaan niyang sakupin ng pamilya niya ang pre-marital mong bahay. Nanood lang habang sinasaktan ka sa bahay. At taon-taon niyang inililipat ang sahod. Sa nanay at kapatid niyang lalaki, na hindi niya tinupad, ang responsibilidad niya sa inyo bilang pamilya. Lahat yan may matibay na ebidensya. Ito naman, aplikasyon para sa asset preservation. Kahit halos wala na sa pangalan ni Zoe. Halos wala na siyang ari-arian, pero naka-freeze na lahat. Ni isang kusing, hindi niya magagalaw. Ang ganda niyo. Elmath. Su, kung wala na kayong tanong, pakipirmahan na po, para maituloy ko na ang proseso. Itong bulok na kasal. Sa wakas, dumaan na sa legal na wakasan. Hahaha, Mama, Papa. Sobra niyo siyang spoiled. Apo namin yan, sino pa ba ang ispoil namin? Hahaha, sige laro. Ano nang plano mo na ngayon? Ma, Pa. Bibili ako ulit ng bahay. Ha, ang tatay mo kasi. Hindi yon ang ibig sabihin. Sabi niya, bata ka pa. Pwede ka pang magkaroon ng kasama sa buhay. Alam ko kung ano nang ibig niyong sabihin. Pero ngayon, gagawin kong fixed asset ang pera ko. Para, may seguridad kami ni Kankan sa future. Sa love life, wala talaga akong gana ngayon. Sapat na yung may anak ako. Hay, tama na. Bahala na iyon sa susunod. Kung makahanap lang ulit ng lalaking walang paninindigan, mas okay na tong tahimik. Kaya kong buhayin ang anak ko. Hindi ko kailangan ng ibang lalaki. Kung bibili ka ng bahay, dapat magandang school district. At sana malapit sa amin. Para kapag nag-aaral na si Kankan, madali kaming tumulong. Hahaha, salamat. Sa iba, ikaw na bahala. Yung pera, gastusin mo kung paano mo gusto. Kung kulang, nandito pa kami ng mama mo, lagi kang suportado. Kuya, ano ba? Papasok sa trabaho, di pwedeng hangin ang kain. Mama, gusto ko. Hon, nagka-eksema yung bata. Ako rin may problema. Hoy, kuya. Di ba may 100 panandang pandagdag ka pang pera? Iwan mo muna. Bibili kami ng gamot para kay Xingxin. Nasaan na yung planong pinapagawa ko? 2 araw na, di pa tapos. Bro. Pasensya na. Ngayon lang, lutang na lutang ako araw-araw. Kaya mo pa ba? Kung hindi, umalis ka. May nangyari lang sa bahay nitong mga araw. Pwede po bang i-advance ang sahod ko next month? Kakapasahod lang nung 1 araw. Tapos advance na naman. Ano nang akala mo, swerte?
Subukan mong tumakas, puputulin kita. Kuya Zhu, anong nangyayari sa'yo? Si Yao Liu, pahiram naman ng konti kay Kuya Zhu. Pagdating ng sahod, babayaran ko agad. Kuya Zhu, ako. CJ, kaya ko hanggang 1,000 lang. Pag sumahod ka, siguraduhin mong ibabalik ha. Babayaran kita agad. Kuya, alam mo naman. Lahat ng pera ko nasa misis ko. 1 linggo, 50 lang ang baon ko. Haha, under ka sa asawa mo. Wala kang alam. Kapag may asawang nag-aalaga, yun ang tunay na saya. Ikaw na single, ano alam mo? Di ba, Kuya Zhu? Asawa. Alam ko. Ibinigay mo na naman kay mama at kay Zhao Kailin ang pera mo. No, nang. Lalaki ka paano ka lalabas na walang pera? Asawa. Ang bait mo. Sana nga. May pinakamasayang tao. Ma, ano sa tingin mo sa bahay na to? Malapit sa bahay natin. Tapos school district pa. Ayos naman ang location. Pero ang liit ng sukat. At medyo pangit ang paligid. Anak ko to dapat sa pinakamaganda titira. Ma! Okay lang, wag mag-alala. Kung kulang kami ng papa mo sa salo. Tara, tingin pa tayo ng mas bagay. Sir, madam, may isa pa kaming subdivision, may malaking unit doon. Ready na, fully renovated na model house. Maganda rin ang sukat at environment. Gusto niyo pong tignan. Sige, tignan natin. Ha. Sabi ko ulit, Mrs., babasagin ko iyang salamin. Sige nga, basagin mo. Basag, tumigil ka nga. Kuya, sa wakas bumalik ka na. Pinalayas ako ng matandang babaeng to. Matalong babae. Siya Owan, magsalita ka naman ng maayos. Huwag mo na patulan. 2 tao lang dapat nakatira dito. Kayo, may dalang pamilya 5 kayo, wala na ba kayong matuluyan? Di mangutang kayo, wag dito. Akala mo gusto kong tumira dito. Tama na, tumahimik ka. Ngayong araw, lumayas kayong lahat. Araw-araw parang palengke dito. Paano ako magnenegosyo? Dadagdagan ko bayad mo, umalis ka na muna. Kung hindi, matutulog ka sa kalsada. CJ, dagdag 200. Bibigyan ko kayo ng 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, lahat alis, sige. Minalas talaga. Salamat, tita. Ingat po. Kuya, nakahanap ka ng pera. Kuya, nakahanap ka ng pera. Nanghiram ako sa katrabaho ng 1,000. Tapos ayusin natin yung oras. 800 na lang natira. Sa konting to, baka ilang libo pa dapat. 800, anong gagawin dyan? Pamigay sa pulubi. Nga, kuya. May eksema ang bata. Kung ganyan lang, dalhin mo na sa ospital. Kuya, manghiram ka pa sa katrabaho mo. Kami, okay lang magtiis. Basta wag lang maghirap ang pamangkin mo. Manghiram ka pa. Kung may problema ka, sino patutulong kung hindi sila? Saan na naman ako kukuha ng pera? Pinipilit niyo ba akong mamatay? Sino ba aasikasuhin mo? May pera naman ang asawa mo. 8 milyon. Pero kahit 5 duling, wala kang naibalik. Tingnan mo nga sarili mo walang silbi. Kami pa mag-aalaga sa'yo, duwag na walang kwenta. Walang pera. Kinasuhan pa niya ako ng diborsyo. May abiso ako galing korte ngayon. Hearing na ako ngayon. Ano to, ang kapal ng mukha niya. Lilihiwalay pa siya. Kasalanan niya kaya tayo umabot sa ganito. Tapos siya pa may lakas magsampa. Akala niya kaya niya tayong apihin, Zukay. Mag-isip kayo. Sino ba talaga ang nang-aapi? Kung hindi dahil sa'yo. Siya ang naunang gustong magpalaya sa atin. Kasalanan ko pa iyon. Kung may sisisihin, sarili mo.
pati asawa mo di mo makontrol. Kung kaya mo siyang pigilan, magbebenta ba ng bahay at maghahain ng diborsyo? Tama ang kapatid mo. Sa tulad niya, hindi pwedeng lambing lang tama. Umalis siya at umuwi sa magulang niya, di ba? Doon tayo pupunta at manggugulo. Ilantad natin siya sa lahat. Tingnan natin kung di siya mahiya. Tama ang asawa ko. Pinapahalagahan ng babae ang dangal. Lalo na yung mga taga-syudad. Pag napahiya siya, luluhod yan para tumahimik. Babalik ng kusa. At baka bilhan pa ako ng mas malaking bahay. It's it, ang ganda ng planong iyan. Akala niya mataas siya. E di punitin mo iyang mukha niya. Para sa harap ng kapitbahay, hindi siya makatingala. Tingnan natin kung magyabang pa siya sa'yo. Hindi. Hindi kayo pwedeng pumunta. Kuya, nabaliw ka, ginawa ka na niyang ganito. Tapos siya pa pinagtatanggol mo. Pumunta kayo, hindi bawal. Kapag pumunta kayo, wala na tayong babalikan. Kuya, gusto mo pa rin siyang makasama. Pinatay na niya tayo sa hirap. Kuya, hindi tayo mang-aaway. Tutulungan ka naming mabawi ang pera. At saka, baka matakot si Hipag, di na makikipagdiborsyo. Nga, tama sila. Hoy, makinig ka. Kung di ka sasama, itatakwil kita. Duwag na anak. Inakyat ka na ng babae sa ulo. Umiihit dumudumi na sa lig mo. Ni utot, di ka makalabas. Wala akong kapatid na ganyang duwag. Ginawa ka ng parang apo ng lahat. Tapos di ka palalaban. CJ, bukas, buong pamilya natin sa kalsada matutulog. Kuya, hindi ba nagmakaawa ka na kay Hipag dati? Kung ayaw niya, edi pilitin gagana yan. Yan na, tapos ang usapan. Bukas, ikaw ang una. Tayo, sabay-sabay pupunta. Sino yan, sandali? Sino nang pinakapugi, ha? Ay kayo. Bakit nandito kayo? Ano nang kagaguhan to? Hoy, anong ginagawa nyo? Bakit kayo nandito, hindi kayo welcome? Pinakialaman mo pati benta ng bahay, ha? Ang sarap ng buhay mo dito, ah. Akala mo di ka namin mahahanap. At ikaw, tahimik ka lang. Walang makakagalaw sa anak ko. Tingnan natin kung sino nang magtangka. Huwag kang magalit. Xiaomi, napilitan ka lang, naipit ka. Nandito kami para sunduin ka pa uwi. Susunduin ako. Zoe, tumigil ka sa pangarap. Dito ang bahay ko. Huwag ka nang kausapin. Makinig ka. Yung bahay, kalahati man lang, sa kuya ko yon. Ibigay mo sa amin ang pera sa pagbenta, aalis kami agad. Kung hindi, wag mo akong sisihin. Ibalik niyo yung pera. At bawal kang makipagdiborsyo sa anak ko. Maihiya pa ba kayo? Yung bahay, premarital property ng anak ko. Anong pakialam nyo? Asawa siya ng kuya ko. Asawa ng kuya ko siya. Sa taon-taon, ang dami niyong kinain galing sa kuya ko. Ngayon ibinenta ang bahay, bakit siya lang ang kukuha? Kung di mo ilalabas ang pera, titira ako dito. Tama. Kung walang pera, dito kami titira, di kami aalis. Kayo, mama, pakialagaan si Wang Kankan. Dalhin sa kwarto. Kaya yung sinasabi nila, yan din ang gusto mo. Zoe, sabihin mo. Lahat ng pera mo sa kanila napupunta. Ikaw, mga gastos mo. Gastos ng buong pamilyang yan. Kain, inom, luto lahat galing sa akin kay Suwan. Sa mga taong to, para sa bahay na iyon. Nagtiis ako, nagparaya ako hanggang dito. Akala mo okay lang to. Tapos dinala mo pa sila dito para manggulo. Noon pa, mali na ko. Bulag ako, asawa, pakinggan mo papaliwanag ako ay inutil. Inaapakan ka na ng babaeng to, di ka pa makatingala. Anak, kung ayaw nilang magbigay. Basagin niyo lahat. Tingnan natin kung magbibigay o hindi. Ma, tingnan mo to. Subukan nyo. Sa oras na subukan yung galawin, ang pamamahay namin, mananagot kayo sa akin. Mananagot ka sa akin. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Ikaw, dati, dahil sa respeto ko kay Zoe, itinuring kitang bayaw. Pinagpasensyahan kita sa lahat ng bagay. Pero ngayon, sino ka sa akala mo? Para mag-angas sa pamamahay namin. Ako. Paano ko ba naging anak? Kayong dalawang anghel. Kung hindi nyo kaya, ako ang gagawa.
Noon pa man, ang biyenan na ang umaayos sa manugang. Ganon na talaga yon. Kahit pa ngayon, patayin kita. Walang sinumang mangangahas na magsalita. Itigil niyo iyan. Nandito ako. Titingnan ko kung sino nang maglakas loob na galawin ang anak ko. Ikaw? Anong ikaw? Bahay ko to. Wala kayong karapatan na mag-eskandalo rito. Dad, kami po. Sinong dad mo? Kayo-kayong magpamilya. Nagkaisa para apihin ang anak ko. Hindi pa nga tayo nagtutuos. Tapos pupunta pa kayo rito sa bahay ko para gumawa ng gulo. Sa tingin niyo ba, ang anak ng pamilya Su ay walang sinumang poprotekta sa kanya? Naku po. Wala nang katarungan. Inagaw ng manugang ko ang pera ng pamilya namin at gusto pa niya kaming palayasin at patayin. Halikayo, tingnan ninyo. Itong babaeng to na ubod ng sama. Kung paano niya, inaapi ninyo itong matandang to. Kayo na po ang humusga. Itong pamilya Su, itong anak nilang babae, gusto niya kaming itulak sa kamatayan. Itong si Mang Su. Anong nangyari? Ang pamilya nila, minamaliit kaming mga mahirap na balay. Yung anak niya, ibinenta ang bahay ng anak ko. Ibinenta niya. Pinabayaan niya ang anak ko. Pati itong matandang to, pinabayaan na rin niya. Ang pamilya namin, halos gulo na sa panggigipit niya. Palaboy-laboy na lang kami sa kalye. Yung apo ko, wala man lang. Pambili ng gatas. Kung ngayon, hindi mo ibabalik ang perang pinagbentahan ng bahay sa amin, magpapakamatay na lang ako. Paano? Paano kayo naging ganito kakapal ang mukha? Itay, ayos lang po ako. Mga ate, mga kuya, kayo na po ang humusga. Ibinenta ni Suwan ang bahay at tinanggay ang pera pabalik sa kanila. 8 milyon po yon. Pera yon ng kuya ko. Tubig na pulat pawis niya yon. Hindi lang yan. Gusto pa niyang suluhin ang pera. Gusto pa niyang hiwalayan ang kuya ko. Naku, Mang Su, yang anak mo. Sobra na talaga. Naku, nakita kong lumaki si Suwan. Hindi naman siya ganyang klase ng tao. Sa tingin ko, itong pamilyang to, hindi talaga yan mabuting tao. Ano nang pinagsasasabi ninyo? Kung hindi niya kami inapi, sa tingin niyo ba magkakaganito ang biyanan ko sa sobrang lungkot? Basta siya ngayon. Kung hindi magbabayad, dito na ako titira. Dito na ako mamamatay sa bahay ninyo. Para makita ng lahat kung paano kayo mang-api ng tao. Tito, ang pamilya Su ay mga disente namang tao. Pakiusap, sabihan niyo na lang ang hipag ko. Naibalik yung pera sa kuya ko mula sa pinagbentahan ng bahay. Hindi naman kami humihingi ng malaki. 8 milyong piso ang pinagbentahan. Ibigay niyo lang sa amin ang 5 milyon, sapat na. Para maayos na para sa lahat. Nanggugulo kayo sa pamamahay namin. Sinisiraan ang pangalan ng anak ko. Tapos inaasahan niyong bibigyan namin kayo ng pera. Asa ka pa, Tito Su. Kapag lumaki pa ang gulong to, wala lang yan sa amin. Pero ang reputasyon ninyo at ng anak ninyo. Manahimik ka. Yung sinabi mo kanina, tama ka. Mga disente kaming tao, at talagang hindi namin kailangan na makipag-away sa mga tulad ninyo. Security. Nandito po sa Building 3, Unit 2. 502. May mga taong pumasok sa bahay ng walang pahintulot at nanggugulo. Pakiusap, magpadala kayo ng 2 guard dito. Aba, ang lakas ng loob mong tumawag ng security, ha? Sige, mas maganda, para maipakita ko sa lahat ng tao dito sa subdivision ninyo kung anong klaseng pamilya kayong mga sumodel. Ganito ba kayo mang-api ng tao? Huwag mo kaming tinatakot. Itong sa atin, may tuturing lang na away pamilya. Walang karapatan ang admin na makialam. Sa huli, kayo rin ang mapapahiya. Kaya bakit mo pa to ginagawa? Dahil walang karapatan ang gwardiya na makialam. Hahanap ako ng may karapatang umaksyon. Ang mga pulis. Tatawag ako ng pulis. Nandito po kami sa Gyuan Subdivision. Building 3, Unit 2, 502. May nanloob po rito. Naglakas loob ka talagang tumawag ng pulis. Balay, iisang pamilya lang tayo. Pinapunta ng anak mo ang mga pulis dito para lang malaman ng ibang tao at pagtawanan tayo. Ang sabi ng anak mo, mga disente tayong tao. Hindi kami papatol sa level ninyo. Kaya mas mabuting hayaan na lang ang mga pulis na umayos nito. Iyon na ang pinakamainam. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi ko sinabing tumawag ka ng pulis. Mahalaga pa ba yon? Mula noong kinonsinti ninyo si Zukay, nasaktan ang anak ko, at binaliwala lang ito ni Zui.
Mula sa sandaling iyon, hindi na tayo isang pamilya. Kailangan ko pa bang makipagdesentihan sa inyo? Ikaw. Bawiin mo. Bawiin mo ang reklamo. Kundi ano? Magpapakamatay ka sa bahay ko. Sige, gulo ka na, ngayon din. Dahil kung hindi pagdating ng inspektor, subukan mo manggulo ulit. Hindi mo na kami masisisi. Anong nangyayari dito? Sa pilitan silang pumasok sa bahay ko. Tinangkapan nilang sirain ang mga gamit namin. Nagsisigawan pa. Sobrang naapektuhan. Ang normal na pamumuhay ng pamilya namin. Manugang nila ang kuya ko. Magbalai kami. Usapin lang to ng pamilya namin. Wala na kayong pakialam dito. Mew, kahit ano pa man ang relasyon ninyo, hindi kayo pwedeng basta-basta na lang pumasok sa bahay ng may bahay. Pakiusap, umalis na kayo agad. Leslie, gusto nyo kaming umalis? Sige. Kung babayaran mo para sa kanila, yung 4 na milyon, bigyan mo kami ng pera, at aalis kami agad. Nanggugulo lang kayo. Problema nyo iyan sa pera. Anong kinalaman ng management namin dito? Kung ganun, itiko mo na lang yung mabaho mong bibig. Kapag ako nainis, pupuntahan ko kayo sa opisina ninyo para guluhin. Para lahat ng nakatira dito sa subdivision ninyo ay hindi matahimik. Ikaw, pasensya na po, pasensya na. Nay, wag na po kayong gumawa ng gulo. Darating na yung mga pulis mamaya. Ako, Tito Sue, ang kuya ko po at ang anak ninyo. Kahit paano naman, naging mag-asawa sila. Sige, mag-compromise na lang tayo. Bigyan nyo na lang kami ng 2 milyon. Ayos na ba yun? Kapag binigay nyo na sa amin yung 2 milyon, aalis kami kaagad. Hindi na kami babalik pa. Dito sa lugar ninyo. Ayokong sayangin ang laway ko sa inyo. Hintayin na lang natin ang mga pulis. Kapag lumaki pa tong gulo, hindi ba't masama rin ang epekto nito sa'yo? 1 milyon. Ibigay mo sa amin ang pera ngayon. At kami, ipapadivorce ko agad si kuya sa'yo. Zeukay. Kuya, yung babaeng yan, desidido na makipaghiwalay sa'yo. Kapag hindi ka nakakuha ng pera, gusto mo bang ako at si nanay ay mapunta na lang sa kalsada? Mahal, baka naman pwede. Kahit isang kusing hindi kita bibigyan. Kung hindi ka magbibigay ng pera, hindi ko hahayaan ang anak ko na makipaghiwalay sa'yo. Ano? Tara na. 500,000. 500,000, sapat na siguro yan. 200,000, 200,000. Pambili mo lang ng katahimikan. Ayos na to, di ba? Tara na, bilis. Anong nangyayari dito? Wala po, wala po. Aalis na po kami kaagad. Aalis na kami ngayon din. Sandali. Huli na ang lahat para umalis. Opisyal. Pinasok po nila kami para magnakaw. Nananakot at nangingikil. Hindi. Asawa niya po ang kuya ko. Manugang po nila siya. Manugang po ako sa bahay na to. Opisyal. Ito po ang tinanggap na ng korte, na divorce application. Nandito rin po, ang papeles ng pagbenta ko ng personal na ari-arian. Bilang patunay. Opisyal. Ito po ang kuha sa aming kikis. Dito makikita, ang kanilang paninira, pananakot at pangingikil. Matibay ang ebidensya. Ibaback up ko agad at I-send sa'yo. Suwan. Kanina lang, sinubukan pa nilang mangikil ng 4 na milyon sa pamilya namin. Narinig yan ng lahat ng kapitbahay. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo sila. Narinig naming lahat. Narinig namin. Hindi totoo yan. Suwan, manahimik ka. Ay, nga pala. Meron ding domestic violence. Lalo na siya. Yung medical report ng mga pinsala. Naipasa ko na sa korte. Ikaw, Suwan. Ako ang tunay mong biyenan. Talaga bang gusto mo kaming idiin hanggang sa huli? Hindi nyo ba naisip na halos patayin nyo na rin ako? Ate, sila lang yon. Wala akong kinalaman dyan. O sa ginawa ni Xing Xing. Wala sa akin ang desisyon yan. Tama na. Ang mga ginawa ninyo ay posibleng paglabag sa batas. Sumama kayo sa akin. Inspector, ano man ang sasabihin ninyo, doon na lang sa presinto. Nako, wala nang katarungan. Itong manugang kong ito, gustong ipapatay ang sarili niyang biyenan.
Manahimik. Subukan mo pang mag-iskandalo. Idadagdag ko ang kasong obstruction of justice. Ma, tama na yan. Lalo lang lalala ang problema. Dalhin na silang lahat. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling ikaw ang nakulong, magbibigay pa rin ng tamang hatol ang korte. Attorney Wang, yung video na pinadala nyo, napanood nyo na po ba? Napanood ko na. Emma, Sue, mayroon na naman tayong isang napakalaking pabor sa atin na ebidensya. Ang kabilang panig ay hindi lang sangkot sa domestic violence. Nanggugulo pa sila mismo sa bahay nyo at gumagawa ng eskandalo kapag nagdesisyon na ang judge tungkol sa custody ng bata. Siguradong mas papanig sa inyo. Hindi naman yan ang ikinababahala ko. Ang gusto ko lang malaman, base sa nangyari ngayon, posible bang ipakulong ang pamilya Zhu dahil isa itong away pamilya? Malabong masentensyahan sila ng pagkakakulong. Pero ang administrative detention ng 1 linggo ay siguradong posible. Kung ganon, hayaan silang manatili. Doon ng 1 linggo, hayaan silang magpakasaya. Para naman magtanda na sila. Walang problema. Aasikasuhin ko na agad. Salamat po sa abala. Ang gaan pa ng parusa sa kanila. Paglabas nila, halos kasabay na rin ang hearing sa korte. Ay, nga pala, tumawag yung ahente kanina. Mayroon daw isang napakagandang bahay. Tara, puntahan natin para tingnan. CJ, tara na. Samahan natin si Mama. Tingnan ang bagong bahay. Madam Sue, ano po sa tingin ninyo ang environment ng bahay na to? Kumusta po? Ito po kasi ay bagong bahay mismo ng may-ari. Yung mga materyales at mga gamit, lahat po yan ay eco-friendly. Dahil po sa trabaho pagkatapos nilang ikasal. Na-assign sila sa ibang bansa. Pero noong nahanap ko itong bahay, kayo po agad ang una kong tinawagan. Paano naman po sa presyo? 10 milyon po para sa full payment. Pwede naman pong hulugan. Hindi na kailangang hulugan. Kami na ang magbabayad niyan. Chan, anak, gusto mo ba itong bahay? Opo, gusto ko po. Malapit lang din po sa atin. At maganda rin po ang paligid. Ito na ang kunin natin. Pa, pera niyo po yan para sa retirement. Kaya ko naman pong bumili ng sarili ko. Yung pera mo, itabi mo na lang para sa mga gastusin mo. Sa araw-araw. Pwede mo ring i-invest. Sapat pa naman ang pera namin ng papa mo. Isipin mo na lang na regalo namin ito sa'yo. Bilang pagsalubong sa bago mong buhay. Kailan po pwedeng pumirma ng kontrata? Kahit anong oras po. CJ, asikasuhin na natin ang mga papeles ngayon din. Tara. Anak, buti na lang at bata ka pa. At kailangan mo pa ng alaga. Kung hindi, baka kasama na rin ako ng papa mo. Katulad nila, doon sa loob. Ma, nakalabas na kayo. Okay ka lang ba? Gusto mo bang subukang pumasok doon? Wala kang silbi. Kaawa-awa ka naman. Itong katandaan kong to, lubusan mong ipinahiya. Paano ako nagkaroon ng kapatid na kasing duwag mo? Ipinakulong ng sarili mong asawa. Ni hindi ka man lang pumalag. Sinabi mo pa naman, nabibigyan mo ako ng maginhawang buhay. Ganito mo pala, ako aalagaan sa pagtanda ko. Ano nang gusto niyong gawin ko? Mag-iskandalo na naman ako sa bahay nila. Para makulong ulit. Bakit mo ko sinisigawan? Kung hindi kita tinulungang maningil, aabot ba tayo sa ganitong sitwasyon? Kasalanan mo to. At ako pa ang sinisisi mo. Umabot tayo sa puntong ito. Dahil sa'yo, ikaw ang nanakit kay Suwan. Pinalala mo ang lahat. Ang lakas ng loob mong sisihin ako. Ano kung sinaktan ko siya? Tinutulungan lang naman kitang turuan ng leksyon. Ang asawa mo, ikaw itong walang kwenta eh. Isang babae lang, hindi mo pa kayang pasunurin. Tapos didisiplinahin mo ang asawa ko. Nawasak ang pamilya ko. Dahil sa'yo, hayop ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tama na. Papatayin kita. Tama na. Sinaktan mo ang asawa ko. Makikipagpatayan ako sa'yo. Hindi ako. Ako. Hindi ko sinasadya.
Huwag kang lalapit. Huwag kang lumapit. Ano? Sinaktan mo na ako. Sasaktan mo pa ang asawa ko. Sige, patayin mo na ako kung kaya mo. Huwag kang mag-astang matapang sa sarili nating pamilya. Kaya mong disiplinahin ang asawa ko. Pero hindi ko pwedeng pakialaman ang asawa mo. Asawa ko yon, responsibilidad ko siya. Hindi kita kailangan. Tama. Lahat sila kayang alagaan ang sarili nilang asawa. Pero ako, nakatingin lang habang binubugbog si Suwan. Walang ginagawa. Ako na yata ang pinakatanga sa buong mundo. Sabi ka ng sabi. Nadidisiplinahin mo ang asawa ko. Ayan, dahil sa ginawa mo, napaalis mo ang asawa ko. Winasak mo ang pamilya natin. Masaya ka na. Ako. Ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti mo. Kuya. Ang kapatid mo naman. Ginagawa rin niya iyon para sa'yo. Tama na, ma. Tama na, ma. Sa ganitong sitwasyon, kinakampihan mo pa rin siya. Para sa ikabubuti ko. Bakit ako umabot sa ganito? Dahil ba kasalanan ko ang lahat? Ako. Ako nga ang may kasalanan. Itinuring ko kayong pamilya. Lahat ng ginawa ni Suwan, tinanggap ko na lang na parang dapat lang. Ngayon, wala na akong bahay. Wala na akong asawa. Ako na yata ang pinakatanga sa buong mundo. Ngayong nangyari na to, ganito na ang sitwasyon. Anong gusto mong gawin namin? Papayag ka na lang ba? Kung ako ang tatanungin. Anak, hindi tayo pwedeng sumuko. Ma, umuwi na kayo sa probinsya. Ano nang sinabi mo? Pinapaalis mo kami pabalik doon. 3 taon kayong nakatira sa bahay ko. Lahat ng sahod ko, ibinigay ko sa inyo. Binuhay ko kayo. Ngayon, hindi ko na kayang buhayin kahit ang sarili ko. Hindi ko na kayo kayang alagaan. Umuwi na kayo. Zoe, Alice, ikaw, itatakwil mo na ba talaga ang nanay mo? Ma, kung sana man lang, pinalaki mo ng maayos si Zukay. Hindi sana ako aabot sa ganitong kalagayan. Zoe, ikaw, mahal, tama na ang away. Hindi ko na kaya ang buhay na to. Umuwi na lang tayo sa probinsya. Babalik tayo ng ganito na lang, nakakahiya. Ano pa bang magagawa natin? Yung kuya mo, hirap na rin. Hindi na nga niya mailigtas ang sarili niya. Kung sasama pa tayo sa kanya, sa kalye lang tayo pupulutin. Isa pa, yung babaeng si Suwan, ang tigas-tigas ng puso, parang bato. Siguradong hindi na natin mababawi yung pera. Umuwi na lang tayo sa probinsya. Doon, kahit papaano, may makakain tayo. Pero ang mga kababayan natin, anong iisipin nila sa atin? Wala akong pakialam kung anong isipin nila. Basta isasama ko ang anak ko. Pauwi sa probinsya. Kung magpapatuloy pa to, kami ng anak ko. Sa kalye lang ang bagsak namin. Magiging pulubi. Tama ka. Umuwi na tayo. Nay, sumama po kayo sa amin. Umuwi na tayo sa probinsya. Aalagaan ko po kayo. Kahit hindi man ito tulad ng dati. Noong nasa syudad pa tayo. Pero hanggat may kinakain ako, hindi ko po hahayaang magutom kayo. Anak, sasama ako sa inyo. Wala na ang asawa ko. Wala na ang tahanan ko. Ngayon, pati na yung pamilyang pilit kong pinoprotektahan. Ang pamilya ko, wala na rin. Model. Si Yaokay, talaga bang iiwanan na natin? Si Kuya, kung wala tayo, baka may pag-asa pa si Kuya. Huwag ka nang mag-alala, ma. Yung mga perang binigay sa akin ni Kuya, palihim ko yung inipon. Aabot na rin siguro ng libo-libo. Pagbalik natin, mamumuhay na tayo ng maayos. Mayroon din ako ritong nasa 10 o 20,000. Siguradong magkakasya na iyon sa atin. Muah. Muah. Baby, dahan-dahan, baka mahulog ka. Ito ang tunay na tahanan. Isang lugar kung saan kaming mag-ina ay panatag at ligtas. Isang lugar kung saan malaya kaming makakatawa. At hindi katulad nung
Kailangan mong laging magtiis. At sasaktan ka pa. Nakulungan. Papunta na. Kan. Baby, kakain na tayo. 1-1. Tapos na ang lahat. Simula ngayon, kayong mag-ina. Dito na kayo mamuhay ng maayos. Malapit lang kami ng papa mo. Araw-araw kaming pupunta rito. Para ipagluto kayo. Pa, salamat po. Ano ka ba namang bata ka? Huwag ka nang maging formal kay papa. Sa buhay na to, ang maging anak ninyo ni mama. Napakasarap sa pakiramdam. O sige na, tikman mo. Ako rin po. CJ, syempre, mayroon din para sa baby namin. Hello. Hello. Emma. Sue, naitakda na ang petsa ng paglilitis. Sa susunod na Miyerkules. CJ, kung hindi ako nagkakamali, dapat si Zoe ay nakalaya na. Nakalaya na nga siya. Ang subwena ay naipadala na sa kanya. Kaya lang, ang sitwasyon niya ngayon ay medyo kaawa-awa. Kahit gaano pa siya kaawa-awa, wala akong pakialam. Salamat po sa pagsisikap ninyo, Attorney Wang. Para sa ating sarili. Para sa bagong buhay. Tara. Wan. Gusto mo ako at si mama. Samahan ka na lang namin. Wag na po, pa, ma. Dito na lang po kayo sa bahay kasama ng mga bata. Laban ko to. Gusto kong mag-isa. Naharapin itong huling laban. Emma. Sue, mukhang handa ka na. Ang araw na to, matagal ko nang hinihintay. Pumasok na tayo. Magsisimula na ang paglilitis. Hindi naman siguro siya di darating, no? Huwag po kayong mag-alala, Yimith. Sue, dumating man siya o hindi, hindi nito mababago ang resulta ng paglilitis. Oras na. Simulan ang paglilitis. Ang nasasakdal ay umupo na agad sa kanyang pwesto. Simulan na ang paglilitis. Your Honor, ito po, ang kopya ng orihinal na titulo ng ari-arian ni M. Sue, at sa Property Transaction Center. Ang ebidensyang ibinigay, ang ari-arian ni M. Sue, ay prenuptial property. Hindi ito kabilang sa conjugal property ng mag-asawa. At sa nasasakdal, si Ginoong Zhou, ay walang anumang kinalaman dito. Itong susunod, ay mga larawan ni M. Sue, na may mga pinsala sa mukha, kasama ang medical report mula sa ospital. Sa loob ng flash drive na ito, ay ang CCTV footage mula sa bahay ng ama ni Suwan. Dito ay malinaw na nakunan ang nasasakdal at ang kanyang pamilya, nang sila ay sadyang pumunta doon para manggulo, at ang buong proseso ng kanilang pangingikil at pananakot. Ang ebidensyang ito ay ang bank statement ni Ginoong Zoe. Pinapatunayan nito na pagkatapos nilang ikasal, ang malaking bahagi ng kita ng nasasakdal ay ginamit para suportahan ang kanyang sariling pamilya. Nabigo siyang tuparin ang kanyang obligasyon na suportahan ang aking kliyente at ang kanilang anak. Kasabay nito, lahat ng gastusin ng kanilang pamilya. Sa kalakhan, ay ang aking kliyente rin ang nagbabayad. Nasasakdal. Mayroon ka bang pagtutol sa ebidensya? Iniharap ng nagsasakdal. Wala po. Talk. Malinaw ang ebidensya. Hindi matitinag ang mga katotohanan. At kumpleto ang chain of evidence. Paano ko pa siya idedepensa nito? Nakakahiya talaga. Ang nasasakdal. Sumasang-ayon ka ba sa diborsyo? Hindi.
Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Suwan, hindi tayo pwedeng maghiwalay. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Isipin mo ang anak natin. Ang bata-bata pa niya. Huwag ka namang maging ganito kalupit. Pinauwi ko na ang nanay ko. Pati na ang kapatid ko. Pinauwi ko na sila sa probinsya. Hindi na sila babalik. Ginoo, kumalma po kayo. Suwan, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Wala nang sinuman. Ang gugulo sa buhay natin. Lahat ng sahod ko, sa'yo ko ibibigay. Hindi ko gagastusin para kanino paman. Katahimikan. Mr. Zhao, kung magpapatuloy ka sa ganyan, talagang wala ka ng anumang pagkakataon. Attorney, tulungan mo ako. Kailangan mo akong tulungan. Hindi ako pwedeng makipaghiwalay. Hindi pwedeng mawala ang pamilya ko. Kagalang-galang na hukom. Ang nasasakdal habang nasa bisa. Ang kanilang kasal ay hinayaan ang kanyang mga kamag-anak na manakit sa nagsasakdal. Siya mismo ay matagal na ring nagpaparanas ng emosyonal na pang-aabuso sa nagsasakdal. At bukod pa riyan, hindi niya ginampanan ang kanyang mga tungkulin bilang asawa at bilang isang ama, pananagutang pinansyal. Ayon sa mga kaugnay na probisyon ng Family Code, ang kanyang mga kilos ay nagdulot sa pagsasama ng mag-asawa ng tuluyang pagkasira. Kahit na hindi sumang-ayon ang nasasakdal, ang hukuman ay dapat pa ring magpasya ng diborsyo. Hindi, huwag. Bukod pa rito, isinasaalang-alang ang sa nasasakdal at sa kanyang pamilya na bayolenteng pag-ugali at hindi matatag na estado ng pamumuhay para sa kapakanan ng pisikal at mental na kalusugan ng bata. Inihiling namin sa hukuman na ang kustodya ng bata ay igawad sa may kakayahang pinansyal, maayos na tirahan, at personal na pag-ugali na higit na nakalalamang ang panig ng nagsasakdal na siya ring aking kliyente. Salamat po. Elmew. Hindi ako sang-ayon. Bilis, tulungan mo akong ipagtanggol ang sarili ko. Ipagtanggol mo ako. Hukom, ang aking kliyente po ay nagsisisi na at ayaw na pong makipagdiborsyo. Umaasa po kami na isasaalang-alang ng kagalang-galang na hukumang ito ang kagustuhan ng aking kliyente. Matapos ang paglilitis at deliberasyon, ang hatol ay ipinapahayag tulad ng sumusunod. Ang lahat ay magsitayo. Ang nagsasakdal na si Suwan at ang nasasakdal na si Zoe. Ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay napatunayang tuluyan ng nasira. Ipinagkakaloob ang diborsyo. Ang inyong anak na si Zukankan ay mapupunta sa pangangalaga ng nagsasakdal na si Suwan. Ang nasasakdal na si Zoe, buwan ng bayad na 2,000 pisong sustento. Hanggang sa umabot ang bata sa 18 taong gulang. Ang pera mula sa pagbenta ng bahay, 8 milyong piso, ay mapupunta sa nagsasakdal na si Suwan bilang kanyang personal na pag-aari. Ang mga ari-arian habang kasal ay hahatiin ayon sa batas. Tapos na ang paghahayag. Tapos na ang sesyon. Paano? Paanong nangyaring ganito? Bakit hindi mo ako ipinagtanggol? Bakit ganito ang naging resulta? Sa lahat ng mga ginawa mo, paano kita matutulungan? Huwag mo isisi sa akin. Kahit pa ang mga nasa labas, ang pinakamagagaling na abogado, hindi ka rin matutulungan. Mama, bumalik ka na, tulungan mo ako. CJ, babalik si Mama kaagad. Ang bago kong buhay ay opisyal nang nagsisimula mula ngayon. Wala na akong pamilya. Wala na akong asawa. Pati anak ko, wala na rin. Ano pa ang silbi na nabubuhay pa ako? Mew, Mew.
Zhouyi, nagpasya ang kumpanya na simula ngayon. Tatapusin na ang iyong kontrata sa trabaho. Nagpasya ang kumpanya na simula ngayon. Ay tapusin na ang kontrata mo sa trabaho. Anong sabi mo? Ang sabi ko, tanggal ka na. Bakit? Bakit niyo ako tinatanggal? Ano nang ginawa kong mali? Zhouyi, ang performance mo sa trabaho nitong mga nakaraan. Hindi mo ba napapansin? Hindi pa kasama dyan yung 7 araw na pagkakakulong mo. Palagi kang late at maaga kang umuwi. Tulala ka sa mga meeting. Tapos yung mga kliyente. Ilang beses ka nang inireklamo. Ako. At isa pa. Itong mga nakaraan dito sa kumpanya. Kung kani-kanino ka nang hihiram ng pera. Sobrang sama ng epekto niyan. Hindi ito isang charity. Hindi namin kailangang mag-alaga ng empleyadong walang silbi. Dahil matagal-tagal ka na rin naman. Sa kumpanya, hindi na rin namin gagawin to. Sa masamang paraan, bibigyan ka namin ng kabayaran. Para sa 2 buwang sahod, idideposito na lang sa card mo mamaya. Sana, umayos ka na lang. Wala na akong pamilya. Wala na ang lahat. Para saan pa ang mga ito? Hindi ka na nagbabayad ng renta tapos dito ka pa rin. Alice. Alice. Wala na. Wala nang lahat. Mew. Wala na. Wala nang natira. Karma. Karma nga naman. Kuya. Zero. Ma. Bakit ka pa tumatawag sa amin? Kai. Hiwalay na kami ni Suwan. Wala na akong trabaho. Wala na rin akong matutuluyan. Lahat kami dahil sa'yo. Napilitang umuwi sa probinsya. Anong pakialam namin dyan? Ngayon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pwede ba kayong? Teka lang. Kuya, problema mo na yan. Hindi rin madali ang buhay namin sa probinsya. Si Mama, sakitin. Araw-araw kaming nag-aaway ng asawa ko. Paano ka pa namin aasikasuhin? Saka, malaki ka ng tao. Hindi ka naman siguro mamamatay sa gutom. Sige na, busy ako. Ibababa ko na. Hi. Ito pala yung kapatid. Na buwis buhay kong pitrotektahan. Ito yung pamilya na para sa kanila ay. Tinalikuran ko ang pamilya ng asawa ko. Sa panahong pinakalupaypay ako. Walang kahit isang salita ng pag-alo. Tanging inis at pagdadahilan. At pandidiri. Para sa kanila. Mula noong hinayaan ko na lang saktan si Suwan. Talo na ako. Natalo ako sa pag-ibig. Nawala ng pamilya. Talunan ako sa buong buhay ko. Wala nang balikan. Ako mismo ang sumira sa lahat. Ako ang sumira. Mew. Miss Su. Ang desisyon sa diborsyo. Opisyal ng epektibo. Si Zhouyi.
Tinalikuran na rin niya ang apela. Sa wakas, tapos na. Pero, yung child support, wala siyang binayad ni isang kusing. Pero, pwede tayong mag-apply sa korte. Wag na. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong ugnayan. Sa taong yon, ang tanging hiling ko lang, ay ang tuluyan na siyang maglaho. Sa mundo ko. Esan. Ang buhay ko. Mula noon, parang naka-fast forward. Ito po ang pinakabago naming financial product. Tingnan niyo po, Miss Sue. Ginamit ko ang perang hawak ko para gumawa ng ilang financial plan na sigurado. Yung isang parte, ipinambili ko ng pondo. Yung natira, ginawa kong panimulang puhunan. Sa negosyo ko. Interior design ang kinuha ko sa kolehiyo. Pagka-graduate, kahit hindi ko. Naging trabaho yon. Pero nandoon pa rin ang interes ko. Kaya nagrehistro ako ng sarili kong design studio. Ang pangalan ay King Kean. Sa tulong ng mga dati kong kaklase at kaibigan, nakakuha ako ng ilang maliliit na proyekto. Hindi ako nagmamadaling kumita ng pera. Sa halip, bawat proyekto ay itinuturing kong sarili kong obra at pinapakinis ng husto. Siyempre, hindi ko rin pinabayaan ang pamilya ko. Araw-araw pagkatapos ng klase ng anak ko, sinasamahan ko siyang maglaro. Halos hindi na niya binanggit si Zoe. Simple lang ang mundo ng mga bata. Kung sino ang mabait sa kanya, kung sino ang nagbibigay sa kanya ng saya at kapanatagan, doon siya aasa. Dahil dyan, labis kong ipinagpapasalamat ang naging desisyon ko noon. Sa gabi, dinadalhan kami nina, mama at papa ng niluto nilang pagkain. Sama-sama kaming nagsasalo. Tinatamasa ang simpleng kaligayahan ng isang pamilya. Tungkol naman kay Zoe. Wala na. May nagsasabi, pumanaw daw siya sa isang aksidente noong gabing iyon. Mayroon din namang nagsasabi, napalaboy-laboy na lang siya sa kung saang sulok. Para siyang isang alikabok na itinakwil ng panahon. Naglaho na lang sa gubat na bakal ng syudad na ito. At tungkol naman sa pamilyang Zhu na lagi niyang iniisip, nabalitaan ko na si Zukay, kasama ang nanay, asawa at mga anak niya. Pagka-uwi nila sa probinsya, ang buhay nila ay naging sobrang gulo. Inom, puro pag-inom na lang ang alam mo. Mahigit kalahating taon ka nang nandito. Hindi ka pa rin naghahanap ng trabaho. Balak mo ba kaming gutumin ng anak mo? Yung kakarampot na trabahong iyon. Mama, Papa, wag na po kayong mag-away. Manahimik ka. Bakit mo naman sinisigawan ang bata, model? 1 o 2,000, kulang pa sayo. E paano kapag natatalo ka na? Yung 10,000 dinala mo dito. Wala pang 1 linggo. Ubus mo na agad sa sugal. Zeukay, sinasabi ko sayo, hindi ko na kaya tong buhay na to. E di wag kung ayaw mo. Akala mo natatakot ako sayo. Ikaw, aray, manugang, mainit ang ulo ni Kai. Wag mo na munang sabayan. Ako pa ang mananahimik. Kung hindi dahil sa inyo, magkakaganito ba tayo? Kayong taga-awat kuno. Kayo, mali ba ang sinabi ko? Hindi alam ni Kuya. Pero ako, sa tingin nyo hindi ko alam. Kung hindi niyo lang siya sinulsulan na apihin si Suwan, eh di sana nagpapakasarap pa rin tayo sa syudad ngayon. Tingnan nyo ang buhay natin ngayon. Masaya na kayo. Mew, J, Mew. Hindi ko rin naman to ginusto. At saka, hindi ko naman akalain na ang buhay natin ay magkakaganito. Yang mahal na mahal mong anak, wala ka ng ibang nakikita kundi yang bunso mo. Sobra na ang paboritismo nyo. Sabi nila, pag may matanda sa bahay, parang may kayamanan daw. Pero kayo, sabi nyo pa nga si Suwan ang lucky star. Sa tingin ko, kayo talaga yung lucky star. Ang pagpapakasal ko sa pamilya nyo, ang pinakamalaking kamalasan sa buong buhay ko. Paano ka makipag-usap sa nanay ko? Gusto mo bang masaktan? Zeukay, naglakas loob kang itulak ako. Lalabanan na kita. Tama na iyan. Xiaokay, asawa mo iyan. Paano mo siya nagagawang saktan? Huwag kang magpanggap na mabait dito. Noong inutusan siyang saktan si Suwan, tuwang-tuwa ka pa nga sa gilid. Huy, anak, tara na. Sa bahay na ito, hindi ko na kayang manatili kahit 1 araw pa. Kung mananatili ka rito, wala ka ring patutunguhan. Kahit mamulot pa ng basura si nanay, kaya kitang buhayin. Tara na. Naku, Xiaokay, umalis na ang asawa mo. Habulin mo na dali. Hahabulin para ano? Para bumalik dito. Para magdildil ng asin kasama natin. Eh ako. Nay, anong nangyayari sa'yo?
Na-stroke ang ina ni Zhu. Naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan. Habang si Zukay naman ay mag-isang nalugmok sa problema. Araw-araw niyang idinadaan sa tubig na may alak ang kanyang mga problema. Naging kilalang balasubas at lasinggo sa kanilang lugar. Dinala ni Madongmei ang kanyang anak, at hindi na kailanman bumalik sa bahay na iyon. Kasama ang kanyang anak, sinimulan niya ang isang mahirap na pamumuhay. Mew. Ang mga pangyayari kay Zoe at sa pamilya Zhu, bagamat hindi ko sinasadyang malaman. Ngunit sa aking puso, matagal nang hindi ito nakakagambala sa akin. Dahil para sa akin, sila ay parang noong nakaraang buhay pa yon. Pero hindi ko inasahan na pagkatapos ng 3 taon, si Zoe ay muling magpapakita sa harapan ko. Suwan. Zoe, mahal. Nakabalik na ako. Sinong asawa mo? Divorce na tayo 3 taon na ang nakalipas. Mahal, pakinggan mo ako. Alam kong nagkamali talaga ako. Nitong 3 taon, nagpakahirap akong kumita ng pera. At sa wakas, nagtagumpay na ko. Babawi ako sa inyo ni Kankan. Sisiguraduhin kong mabubuhay kayo ng masaya. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Tapos, sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pang pagkatiwalaan? At nakarapat-dapat ka pang sandalan namin ni Kankan? Mahal, magtiwala ka ulit sa akin. Pangako, gagawin ko kayo ni Kankan na pinakamasayang babae sa buong mundo. Kankan, ang laki-laki mo na. Ako si Papa. Mayaman na si Papa ngayon. Pwede kitang bilhan ng pinakamagandang mga laruan, ng pinakamagandang mga damit, at tumira sa pinakamagandang bahay. Mommy, gusto ko na pong umuwi. Muah, muah, muah. Mommy, gusto ko nang umuwi. CJ, uwi na tayo. Kankan, ako ang papa mo. Hindi mo ba ako naaalala? Nakita mo na. Simula ngayon, huwag mo na kaming guluhin pa. Hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik. Mahal, alam kong natrauma ka sa mga nangyari noon. Sa loob ng 3 taon, hindi ko kinontak si Mama, lalo na ang kapatid ko. At sa hinaharap, sisiguraduhin ko na hindi sila titira kasama natin. Sinabi ko na, ang mga bagay na iyan ay wala nang kinalaman sa akin. Tara na. Suwan. Zoe, kung iniisip mo ang kapakanan ng anak mo, mas mabuti pang huwag ka nang magpakita at guluhin ang buhay namin. Bakit? Napakatagumpay ko na. Humingi na rin ako ng tawad. Pero bakit sila? Ayaw pa rin akong patawarin. Kung ganon, itong 3 taon ng pagsisikap ko, ano pa ang kwenta? Nasa baba na siya. 2 oras nang nakatayo roon. Tawagan mo ang guard. Paalisin mo siya. Pero siya pa rin, ang ama ng bata. Mas gugustuhin ko pang ang anak ko. Ay walang amang katulad niya. Ken. Ngayon, malaki na siya. May isip na. Paano kung... Ken, anong problema? Mama, lahat sila may tatay. Kahit na lumaki siyang galit sa akin, hindi ko pa rin siya hahayaang magkaroon ng ganyang klaseng ama. Mew. Suwan. Alam kong dati, malaki ang kasalanan ko sa'yo, pero kailangan ko pa rin lumapit at magmakaawa sa'yo. Parang awa mo na, iligtas mo si Xiaokai. Tumayo ka muna. Hindi. Kung hindi mo siya ililigtas, hindi ako tatayo. Kung hindi ka tatayo, aalis ako. Huwag mo akong daanin sa konsensya. Walang epekto yan. Wala akong utang sa'yo. Huwag kang umalis. Nakipag-away si Xiaokai. Yung 2 bintinang nakaaway niya. Binali niya. Ngayon, yung pamilya ng biktima, humihingi ng 2 milyon. Dahil kung hindi, pabubulukin daw nila siya sa kulungan. Kaya, gusto mo ngayon na ako ang gumastos para iligtas ang anak mo. Alam ko, sobra na itong hinihiling ko. Pero isa lang akong matandang walang kalaban-laban. Sa totoo lang, wala na talaga akong ibang paraan. Kaya sa'yo na lang ako nagmamakaawa. Tutal naman, dati tayong isang pamilya. At mayaman ka, pakiusap iligtas mo si Xiaokai.
Hindi siya pwedeng makulong. Kung hindi, ang buong buhay niya ay masisira talaga. Tita, nagkakamali po kayo ng nilalapitan. Dapat hanapin ninyo ang panganay ninyong anak na si Zoe. 3 taon na ang nakalipas. Di ba nawala na siya? Ni hindi ko nga alam kung buhay pa siya o pumanaw na. Bumalik na siya at napakayaman na niya. Talaga. Nasaan siya? Tita, ang anak ninyo, si Zoe, ay dumating na. Anak, ikaw nga. Buhay ka pa pala, anak. Nagkakamali kayata ng tao. Mahal. Heto. Talaga bang hindi mo siya kilala? Isang baliw na matanda. Bakit kilala ko ba siya? Ako ang nanay mo. Hindi mo na ba talaga ako nakikilala? Nanay nga talaga kita. Mabuti naman at buhay ka pa. Halika, sumama ka kay nanay. Tulungan mo ang kapatid mo. Maliligtas na ang kapatid mo. Tara na. Yung kapatid mo nakipag-away. Yung bintinong nakaaway niya. Nabali niya. Humihingi sila ng 2 milyon. Kung hindi, makukulong siya. Ang problema niya. Anong kinalaman ko dyan? Paano mo nasasabi yan? Kapatid mo siya. Kapatid ko. Dahil sa kanya, nawasak ang pamilya ko. Dahil sa kanya, napadpad ako sa lansangan. Muntik na akong gulo. Tapos ngayon, naalala mo. Na anak mo pala ako. Naalala mo. Na kuya niya pala ako. Ako. Noong palaboy-laboy ako sa daan. Tinawagan ko kayo. At anong sinabi niyo? Pinalayas mo kaming lahat. Pabalik sa probinsya. Anong pakialam namin sa'yo? Ngayong, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Teka, kuya, problema mo yan. Umuwi kami sa probinsya. Hindi rin madali. Si mama, sakitin. Yung asawa ko, araw-araw. Inaaway ako. Paano pa kita matutulungan yan? Isa pa, malaki ka ng tao. Hindi ka naman siguro mamamatay sa gutom. Sige na, busy ako. Ibababa ko na to. Huling tawag ko na sa inyo ito, Nay. Noon, kayong lahat, sinaktan niyo ang asawa ko. Sinira niyo ang pamilya ko. Noong pinabayaan niyo ako, bakit hindi niyo naisip na anak niyo ako at ako ang kuya niya? Noong panahong yon, walang kumakalinga sa akin. Bakit wala kayong sinabi? Tama na. Umuwi ka na. Ayaw din sa'yo ng asawa ko. Problema niyo yan. Kayo ang umayos niyan. Wala akong pakialam dyan. Mew. Xiaoyi. Mayaman ka na ngayon. Bakit mo pinapabayaan ang kapatid mo? Bakit ang puso mo ay ganyan katigas? Noong panahong lugmok na lugmok ako, inisip niyo man lang ba kung mabubuhay pa ako o hindi? Ano bang nagawa kong kasalanan? Diyos ko. Kahit sarili niyang ina, wala nang pakialam. Itong anak kong to, sayang lang talaga ang pagpapalaki ko. Yung sarili niyang kapatid, makukulong na. Pero hindi man lang tumulong. Wala talagang utang na loob. Ano bang alam ninyo? Siya at yung kapatid ko. Sila ang sumira sa pamilya ko. Hanggang ngayon, yung asawa ko. Ayaw pa rin akong patawarin. Sa nangyari noon, huwag mo akong isali. Hindi kita pinapatawad. At totoo, may kinalaman dyan ang nanay mo. At ang kapatid mo. Pero ang pinakadahilan ay noong inaapi nila ako. Nagbubulag-bulagan ka lang. Noong sinasaktan nila ako. Nagkunwari kang hindi mo nakikita. Ang laging nasa isip mo lang ay dapat tiisin ko ang lahat. Mahal, hindi mo ako asawa. 3 taon na. Tayong hiwalay. Ngayon, isa na lang tayong estranghero sa isa't isa. Mahal, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bumalik ako ngayon dahil gusto kong makasama ka at ang anak natin at magkaroon ng maayos na buhay. Yung buhay na walang pamilya. Yung pakiramdam na kinalimutan na ng lahat. Ayoko nang balikan iyon. Karma nga naman. Gaba talaga. Zoe, 3 taon na ang lumipas. Wala ka pa rin pinagbago. Makasarili. Walang puso. Suwan, maniwala ka sa akin. Tapat ako sa'yo. Hindi. Hindi mo lang matanggap. Zoe, hindi ko na kayang makasama ka. Paulit. Natatakot ako na balang araw. Tulad ng ginawa mong pag-iwan sa nanay mo, ay pababayaan mo rin kami. Mag-ina. Hindi ko hahayaan ang anak natin. Nakilalanin ang isang amang tulad mo. Mahal, ganoon ang ginawa nila. Sa'yo noon, kung paano nila, ako tinrato noon, ay nakadepende kanino.
Nakadepende sa'yo. Kahit si Zhao Kai noon, alam niya kung paano protektahan ang asawa niya. Pero ikaw, ang trato mo sa akin noon ay katulad lang ng trato mo sa nanay mo ngayon. Totoong hindi ko kailanman pinatawad ang nanay mo at hindi ko rin pinatawad ang kapatid mo. Zhou Yi, mas lalo kang hindi karapat-dapat patawarin. Habang buhay, kitang hindi patatawarin. Huwag mo akong tawaging mahal. Nandidiri ako. At isa pa, huwag na huwag ka nang babalik para hanapin ako at ang anak ko. Hindi ko hahayaan ang anak ko. Nakilalanin kang ama niya. Hinding-hindi. Suwan, hindi ikaw ang masusunod dyan. Noon, ibinigay sa'yo ng korte ang bata. Pero ako ang ama. May karapatan din ako sa kanya. Kung hindi mo ako hahayaang makita ang anak ko, ay dedemanda kita. Sige, ay demanda mo ako. Kapag sinagad mo ang pasensya ko, itatakas ko ang anak ko. Para hinding-hindi mo na kami mahanap kailanman. Ano ba talaga ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Anong gusto mong gawin ko? Zhou Yi, ang nakikita ko sa'yo ngayon ay parang nakikita ko lang. Ang pagkatao mo 3 taon na ang nakalipas. Wala ka talagang pinagbago ni Katiting. Anak, alam ko, kasalanan namin ng kapatid mo ang lahat ng nangyari noon. Pero kayo, magkapatid pa rin kayo sa tubig na pula. Hindi mo naman pwedeng basta na lang siyang pabayaan sa kulungan. Mayaman ka na ngayon. Kailangan mo siyang iligtas. Nay, hanggang ngayon, paborito mo pa rin talaga siya. Inaamin ko. Paborito ko nga siya. Kinakampihan ko ang kapatid mo. Binibigay ko ang lahat ng gusto ng kapatid mo. At alam ko rin, nagago siya. Pero anak, alam mo ba, noong na-stroke ako, ang kapatid mo, araw-gabi siyang nasa tabi ko. Siya ang naglinis ng dumi at ihi ko para alagaan ako. Ang kapatid mo, sa kaibuturan niya, hindi naman talaga siya masama. Binabati kita, dahil may mabuti kang anak. Ang problema ninyo, hindi ako makikialam dyan. Maliban na lang kung si Suwan ay mapatawad kayo. Xiao Yi, utang niyo to sa akin. Anak, wag mong takutin si mama. Tulong. Tulungan niyo ang anak ko. Mew. Sino po ang hinahanap ninyo? Kayo po si Kankan. Apo, ang laki-laki mo na. Ako ang lola mo. Mama. Kankan, pumasok ka sa loob. Sige na. Ang batang to, katulad ng tatay niya, lalo lang siyang nagiging kamukha. Tita, sinabi ko na, wala akong magagawa sa problema ni Zukay. At wala akong kakayahang tumulong. Mas mabuti pa, puntahan mo na lang ang anak mong si Zoe. Hindi, pumunta ako rito. Hindi para kay Zukay. Kung ganoon, anong ginagawa mo sa bahay namin? Si Zoe, malala na ang lagay ni Zoe. Gusto kong sumama ka sa akin para makita siya. Pwede ba? Anong nangyari kay Zoe? Liver cancer. Malala na. Bilang na ang mga araw niya. Suwan, alam kong galit ka sa kanya. Pero sana, alang-alang kay Kankan. Sumama ka na sa akin para makita siya. Sige na. Ano? Dahil hindi ko siya mapatawad, gumagawa kayo ng ganitong bagong gimmick. Sa tingin ninyo, maniniwala pa ba ako? Totoo ang sinasabi ko. Hindi kita niloloko. Malapit na talaga siyang gulo. O ano ngayon? Gulo man siya o hindi? Anong kinalaman ko doon? Hiwalay na kami. Alam kong hiwalay na kayo. Ang lahat ng nangyari noon, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Ako ang nagkasala sa'yo. Pero nakikiusap ako sa'yo. Kailangan mo siyang makita. Sa huling pagkakataon, luluhuran kita. Tumayo ka. Tumayo ka muna. Mew. Alam ko. Noon, napakasama kong tao. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Kahit anong gawin mo sa akin, tatanggapin ko. Pero nagmamakaawa ako sa'yo. Puntahan mo na siya. Sabi ng doktor, bilang na lang ang mga araw niya. Alo, tumayo po muna kayo. Mag-usap po tayo ng maayos. Nga, tumayo ka na't mag-usap tayo. Balay.
Ay, hindi. Hindi na ako karapat-dapat. Hindi na ako karapat-dapat na maging balain ninyo. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan ninyo ako. Pakiusapan si Suwan. Kasi, pwede po ba? Hindi niyo po alam. Ayaw niyang makita kahit sino ngayon. Araw-araw, ang bukang bibig niya lang ay, Kankan. Suwan. Kankan. Yung sinasabi niya, mukhang totoo. Anak, hindi ka pinipilit ni Papa. Pero sa tingin ni Papa, dapat mo pa rin siyang puntahan. Kahit paano. Nga. Hay, anak, hindi naman sa kailangan mo siyang patawarin. Pero, Suwan, nagmamakaawa ako sa'yo. Kahit silipin mo lang siya, parang awa mo na. Para masilayan siya sa huling pagkakataon. Hindi ko talaga kayang tiisin. Nahayaan siyang may dalang, matinding pagsisisi, sa kanyang pagpanaw. Sa susunod kong buhay, pagsisilbihan kita habang buhay. Babayaran ko ang lahat sa'yo. CJ, pupunta ako. CJ, salamat. Balay, pupuntahan ko siya. Pero hindi ibig sabihin nito na pinapatawad ko na siya. Sa halip sa tingin ko, dapat na nating tuldukan ang alitan sa pagitan nating dalawa. Para na rin malaman ng anak ko kung anong klaseng ama ang minsan niyang nagkaroon. Kahit na siya ay hindi kailanman kahit isang araw ginampanan ang responsibilidad niya bilang isang ama. Mew, anak, nandito na si Suwan at si Kankan. Sa wakas, pinatawad mo na ako. Pumunta ako rito. Hindi para patawarin ka, kundi dahil wala na akong pakialam. Patawad. Hindi ko dapat. Anak, dahan-dahan lang sa pagsasalita. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Ma, wala na akong oras. Sa sandaling ito, walang awa sa puso ko. Wala ring kagalakan. Para lang akong nakatingin sa ang buhay at kamatayan ng isang estranghero. Kankan, siya ang tatay mo. Tawagin mo siyang Papa. Papa. Anak. May sarili na akong karir. May bago na akong buhay. Malusog ang anak natin. At masigla, nasa pinakamagaling siyang kindergarten. Tumatanggap ng pinakamagandang edukasyon. Pwede ka nang mapanatag. Salamat. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Pagkamatay mo, tuwing araw ng mga pumanaw, sasabihan ko ang anak natin na magtirik ng kandila para sa iyo. Suwan, pakiusap, samahan mo pa siya kahit saglit. Ginawa ko na ang lahat ng obligasyon ko. Patawad. Alam na alam kong mali ako. Mew. Anak. Patawarin mo si Mama, anak. Nagkamali si Mama. Ma. Ito ang huling habilin ni Zoe. Ang mga ari-arian niya, maliban sa ipinambayad para sa kapatid niya, na 2 milyon. Binigyan din niya ang kanyang ina ng 1 milyon. Ang natitira, ay iniwan niyang lahat para sa iyo. Kahit na pumanaw na siya, ayoko nang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Kung ganoon, kung hindi mo tatanggapin ang perang ito, anong gagawin dito? Gamitin sa pangalan niya. I donate na lang natin sa Children's Foundation. CJ, ako na ang bahala dyan. Ang lahat. Sa wakas, natapos na. Ang hinaharap ay magiging maaliwalas na.